Sa palagay ko, pwede nating sabihin na meron talagang sariling version ang Bulacan ng tokwat baboy. At ito yun. Honestly, hindi ito masyadong napapakilala. Hindi ito masyadong naha-highlight ng ibang mga nag-feature ng mga pagkain sa Bulacan. Ralph Project, para na lakbayin, kultura pagkain, ating tuklasin. Bawat kwento, bawat pangarap, sama-sama tayong aangat. Nandito naman tayo ngayon sa Lola Choleng na dating tinatawag na Mabuhay Restaurant. So, ito ay isa sa mga pinakamatagal talagang kainan at restaurant, pansiteria dito sa Malolos. At kilalang kilala sila sa, syempre, pansit, no? Marami silang mga pagkain. Pag tinatanong ko yung mga matatanda dito sa Malolos, ano yung kainan na talagang masasabi nilang tatak Malolos, mabuhay talaga yung sinasabi nila. Though, nagbago ng pangalan ito nung pandemic, naging Lola Choleng. Pero sabi naman nagbago lang ng pangalan, pero yung luto, yung timpla, parehas pa rin. Makikita nyo itong Lola Choleng sa likod ng katedral. Hindi na ito yung original na restaurant, pero napakatagal na rin nila sa branch na to. Kasi yung unang branch nila parang pawid pa talaga. So, nag-relocate na sila dito. Ang in-order natin ngayon, yung pansit, syempre dahil sikat sila sa kanilang pansiteria nga sila. In-order din natin yung tokwa con lechon. So gusto kong ipakilala sa inyo to kasi ako nung unang narinig ko yung tokwa con lechon dito sa Malolos, parang sabi ko, ano yung tokwa con lechon? Tapos nung natikman ko siya, nakita ko siya medyo saucy, may tokwa at may lechon. Nabuo agad sa isip ko, parang ito yung version ng tokwat baboy ng Bulacan. So, hindi ito masyadong napapakilala, hindi ito masyadong naha-highlight ng ibang mga nag-feature ng mga pagkain sa Bulacan. Pero dito sa Malolos, bukod dito sa Mabuhay o dito sa Lola Choleng's Pansiteria, meron ding iba na mga restaurant na nagtitinda ng tokwa con lechon. Pero sabi nga nila, ito daw yung pinaka-original. Bakit ko pinapakilala? Kasi kung ang Pampanga meron sariling sisig, meron din silang sariling version ng tokwat baboy. Sa palagay ko, pwede nating sabihin na meron talagang sariling version ang Bulacan ng tokwat baboy. At ito yung tokwa con lechon. So ngayon, tikman na natin yung kanilang pansit at itong pinapakilala nating tokwa con lechon. Madaming laman. Tapos makikita mo rin yung pinaka-lechon kawali. Yung kikiam niya, alam mong homemade or hindi siya yung commercial na kikiam. Parang kagaya ng mga Chinese restaurants. Ito yun. So, tignan natin yung kikiam. Pansiteria yung pinaka-kikiam niya. Sarap. Homemade na homemade yung lasa niya. Hindi siya yung commercial na kikiam. Mas parang Chinese kikiam siya. Yung pansit nila may atay, may lechong kawali. Sarap. Old school. Very old school yung lasa ng pansit nila. Hindi siya dry, hindi rin siya yung medyo sauce. Sa tamang-tama lang yung pinaka-timpla. So, ito naman, tikman natin yung tokwa con lechon nila. So, pag nakita nyo siya, meron siyang tokwa, meron siyang celery. Actually, yung celery niya, medyo, pati yung pinaka-stem niya at medyo buo. Tapos, ano siyang mga sibuyas. Yung style niya, ginisa talaga siya. Saucy siya. No? Ulam talaga siya hindi siya appetizer. Tapos marami yung serving niya.
Ang lasa ng pinaka-tokwa nito, parang premium na tokwa. At yung pinakalasa nung yung lechon kawali or yung tokwa kong lechon, lasa talaga siyang lechon. So, yun yung sabi ko nga, make sense sa tawagin siyang tokwa kong lechon. Kasi, may pagkalasa talaga siyang lechon na kinakain natin sa mga handaan. Ganun yung pagkalasa ng lechon. So, ito yung pinaka-tokwa. Makikita nyo na yung pinaka-texture niya, very firm. Wala siyang masyadong butas-butas or yung bubbles. Isang magandang indication yun na quality yung pinaka-tokwang ginagamit nila. Ibig sabihin yung coagulant na ginagamit nila, magandang klase. And hindi siya masyado nagiging airy. At siksik yung pinaka-tokwa niya. So, ito, tignan natin. Yung mismong tokwa pa lang, malasa na siya. Lasa mismo ng soya, andun talaga siya. Ito naman, yung lechong kawali na sinasabi ko. So, tikman natin. Noong unang beses ko rin natikman to, lasang-lasa ko talaga yung pagiging lechon niya. Alam mo yung parang in-oven yung lasa. So, maganda yung pagkaka-marinade nung pinaka-laman bago siya prinito o kung ano man yung method na ginagawa nila. Tapos malambot na malambot din siya. Gaya na sabi ko kanina, meron siyang sauce, gisado siya. Tapos meron din siyang kamatis, gisado rin talaga siya. Kaya meron din siyang sauce. So yung pinakalasa ng sarasa niya o yung sauce niya, malapit siya sa pagiging chop suey. Yun yung para sa aking parang closest na ulam na pwede kong i-describe sa kanya. May pagka-chop suey yung pagkalasa niya. Yung portion niya pang 2 tao na to, marami na to para sa akin. So, napakilala na namin sa inyo yung Abuhay o yung Lola Choleng's Pansiteria. Kaya pag nandito kayo sa Malolos, gusto nyo tikman yung mga matatagal ng kainan dito sa Malolos. Tikman nyo itong Lola Choleng, yung kanilang pansit at yung kanilang tokwa con lechon. Unti-unti nyo makikilala yung mga lasa, timpla dito sa Malolos at dito sa Bulacan. Salamat sa panonood!